Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog at welcome aboard sa ating G and Daddy, the health and lifestyle tips. So ngayon ay araw po ng Sabado. Today is Saturday morning, Philippine time at 6 a.m. At syempre, adjust na po tayo kung saan man kayong lupalop ng mundo ngayon. At ay papasalamat po tayo ngayon sa inyong presensya at syempre sa inyong love and support. Syempre, sa aming dalawa po ni G. Tingnan niyo yung chan ng G natin, no? Super laki-laki na ng chan ng G natin, no? Ayun, no? Ang liit lang tingnan si G, pero yun, ang laki-laki na ng G. Ang laki-laki na po ng aking baby girl na super love talaga ni Daddy. Okay? So, let's proceed po sa ating topic, sa ating lecture. Ilang araw na po tayo nagle-lecture, di ba? It's all about hypertension. So, continue na natin yung ating lecture. Kahapon po ay we talked about tobacco or cigarette, cigarette smoking. So, according sa aking continuation lang po ito, yung continuation niya, sabi dito sa aking topic na sa notes, smoking can cause long-term negative effects on the body. Ang paninigarilyo daw ay pwedeng magkasanhi ng maraming long-term, ibig sabihin is matagalang or lifetime or long-term, matagalan na epekto sa ating katawan, including heart disease, cancer, ano ba yan? May napindot ako dito. And diabetes. Di ba? Nasabi na natin yan kahapon, nakita na natin yan kahapon, I think. So whether smoked or chewed, it's either kung pinanigrilyo mo yan or ginuya-nguya mo yung tabako, dangerous pa rin yan. Delikado yan sa health natin. Tobacco products contain unsafe substances from acetone. O tingnan niyo, acetone, yun ang ginagamit sa pagtanggal ng nail polish at pinta. 'Di ba? Tar. Yung tar, grabe yung tar na yan. To nicotine and carbon monoxide. The inhaled substances can affect your lungs and other organs of the body. So imagine niyo, 'di ba? Merong epekto yung yung pinaninigarilyo at ninunguya kasi yung yung substance ng tobacco, 'di ba? Ay may mga substances po siya na delikado sa ating health. Okay? So ulitin ko lang po ay meron po siyang mga substances na delikado. So ano no, wala talagang madudulot na maganda sa katawan natin yung substance na yan. So imagine acetone, tar, and nicotine. Tar to nicotine and carbon monoxide. So yun po ay hindi po kailangan ng ating katawan yan. At syempre, ginagamit natin ng mga tao yan, ninigrili sila, nagtatabako. Diba? Smoking can lead to ongoing applications. Oh, sorry. Smoking can lead to ongoing complications and long-term effects on your body system. So makakaano pa siya habang ikaw ay naninigarilyo or nagtatabako, ay ongoing po ang damage na nangyayari po at magli-lead po yan sa komplikasyon sa buong katawan natin. While smoking can increase the risk of certain health conditions over years. So nagko-cause po siya ng ongoing mga komplikasyon sa katawan and long-term na epekto. Aside from that, nakakapag sa ilang taon mo na paninigarilyo or paggagamit ng tobacco products, ay magko-cause po siya ng glaucoma. Yung glaucoma, yung ano sa mata natin, yung pressure sa mata natin, di ba? Glaucoma.
May kitid-kitid na yung ano mo, yung vision yan. Cancer and issues with blood clotting. So, pwede siya mag-cause ng glaucoma sa mata, cancer, any kinds of cancer po yan, and issues with blood clotting. So, pwedeng, kasi yung mangyayari dyan, merong nicotine, merong tar, meron siya mga ingredients ang na papasok sa system natin na nagpapalapot po ng dugo. Nagpapalapot po siya ng dugo kasi imagine niyo 'di ba? Sino ba dito yung nakakita ng nung sigarilyo na meron siyang ginagamit na parang filter, 'di ba? Parang plastic 'yan, nilagay yung sigarilyo diyan. So pag ano mo 'yan, sinipsip mo yung yung nicotine, makikita mo talaga nag-yellowish or nagba-brown o nagba-black po ang filter na 'yan. Ibig sabihin, saka every time na ikaw ay sumitsit, ano yung tawag diyan? Mag gano'n ay na pumapasok sa katawan natin 'yun. Kaya yung filter na 'yan, ang purpose ng filter na 'yan, isasalain niya po yung nicotine. Kaya after a few sips ng gano'n, makikita mo nag-ye-yellow na po siya. So, 'yan ay pumapasok sa ating baga o sa ating lalamunan o sa ating bibig kung walang filter. Pero siyempre, hindi naman 'yan excuse na dahil may filter ka ay pwede ka na mag-smoke. So, as much as possible, avoid talaga ang smoking, mga masters. Okay? So, um, maraming maraming mga problema ang mga problema ang maidudulot po ng paninigarilyo. Quitting smoking can reverse many of these effects on your body. Sa pag-quit pala ng smoking, automatically ay marami na pong mga benefits ang mangyayari. So instead na pinapaiksi mo yung iyong buhay, yun, pag nag-quit ka na, ay unti-unti po siyang na, 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 ano ng buhay. Parang nabubuhayan po ang iyong mga organs. Kasi sabi nila, thank you at wala na pong mga toxins na to. So slowly, ang katawan natin, given the chance, ay magre-recover. Okay? So it's not too late to quit smoking. Learn, okay, so nakita na natin kahapon, di ba? Pinakita natin sa last part kasi nagmamadali na tayo matapos na yung ating lecture. Effects of smoking on the body. So ito po, raises overall cancer. Okay, grabe talaga sa cancer sa brain. Risk almost everywhere in the body. So cancer risk po siya sa kahit saan part ng katawan natin. Mental health problems. So pwede ka magkakaroon ng mental health problems. Siyempre, affected nila yung iyong brain. Ba mga masters, mga ka-G? Okay, increases risk of heart attack and heart disease. So pwede siyang connected siya sa ating lecture kasi lecture natin is all about heart disease and hypertension. Dito naman, vision changes or loss. So like I said earlier, may glaucoma po siya. Pwede na rin po siguro cataract in the long run or glaucoma. Yun, pwede yun maging effect niya. Tsaka blindness. It will lead to the blindness also. Increases disease risk. So, syempre, pag may nicotine at palaging mainit yung siyempre pumapasok ang usok sa bibig mo, nagki-carry ng nicotine. Siyempre, magkakaroon po yan ng plaque formation ng nicotine at siyempre, sisirain niyo yung ngipin mo. At the same time po ay unhealthy po siya, yung chemicals ay unhealthy po sa ating gums at sa ngipin sa enamel natin. Okay? Increases risk for stroke. Okay? Siyempre, alam niyo naman ang nangyayari pag may stroke, di ba? So may mga blockages po diyan na sa ating kaugat-ugatan na mayroong mga blockage na fatty deposits or mga embolus or emboli or thrombus. Ayoko na pong i-discuss po yan na malalim. So yun po sila ay nagko-cause ng blockage sa ating sirkulasyon. And every time po na meron tayong ganyan ay siyempre decrease na po ang oxygenation level sa ating brain, sa ating heart. So nagkakaroon po siya ng maraming problem, especially pag malapuyot o malapot ang iyong dugo. So yan po yung ating ina-avoid din na kung bakit tayo nagtuturo na wag kumain
Wag uminom ng liquids habang kumakain. Magbigay tayo ng 1 hour before, 1 hour after. At syempre na-avoid natin yung anything na halimbawa yung banana, 'di ba? Na-lecture natin. 'Pag hindi ka po, exercise napapawisan ka araw-araw, as much as possible avoid niyo na po yung kumain ng banana. Kasi yung banana can cause a lot of, phlegm and mucus sa ating katawan. 'Pag may phlegm and mucus po yung ating buong katawan, ating lungs, ang ating, digestive system, ang ating circulatory system. 'Pag may mucus and phlegm po 'yan, magiging malapuyot o magiging, malapot po ang ating dugo. Yun po, may magkakaroon po siya ng problema sa sirkulasyon. Okay? It can also cause blockages, and then eventually, blockages yan pag it can cause a lot of problems sa organs involved, and that can also cause stroke or heart attack. Okay? Ano pa? Dami pa tayong malalaman dito. Okay? Increases psoriasis risk. Ito na-explain na natin to kahapon. Nagda-dry yung skin natin, psoriasis. And irreversible lung damage. Included risk of chronic lung conditions. Fertility problems ay magkakaroon ka rin ng problema sa iyong reproductive system, hindi maging potent yung inyong egg cell or sperm cell. Delayed wound healing, syempre, naging malapot ang dugo, kaya mahirapan po ang healing. Syempre, meron na siyang nicotine na kasama at hindi na po siya healthy ang ating blood, ang ating immune system. Increases osteoporosis risk. So, risk for osteoporosis. Ayun, so inulit lang natin yung lecture natin kahapon. Dinaanan na natin yun, pero mas gusto ko po siyang i-discuss. Kaya po, as much as possible, quit smoking sa mga nagsasmoke pa dyan. At hanggang dito lang po tayo, mga masters at mga ka-G. At magbababay na muna si G. Bye! God is great! Yahoo!